pastor, pakinggan nila yun. Kaya sabi ng mayaman, gusto na tayo kinig doon. So kung hindi sila makikinig sa mga propeta, mga pastor, sa Biblia, kapahaman ng kahampungan nila. Amen po ba? Pero tayo po ay sa biyaya ng Panginoon dahil kaligtasan sa panglalanggaw at nananalig po sa ating Panginoon Jesus. Ating pong kalagpahan ng Panginoon. Dito sa kanila po, there are two great characters, the dives or the rich man, who live in the greatest possible luxury, and Lazarus the beggar, who live in terrible poverty. Ang mga dives po ay hindi siya another name. Ang dives po, ang pagkakabanggit yan ng Latin Vulgate Bible ay mga grupo ng mga mayayaman. Yan ang tawag sa kanila. Yung grupo ng mga mayayaman, yun po yung mga dives. Para ano yan? Concepcion, Sobel, Ayala, Araneta, mga mayayaman tao ito. No, Mataverde, di ba? Mga mayayaman tao, no? So, Yolanda, no? Yan po yun, yung grupo nila. They are called to be dives, meaning mga rich man. Pero hindi masama. Baka mamasunod natin, no? Hindi masama ang maging mayaman, no? Subalit, ang pagkakataon ito, yung mayaman ito ay nabuhay sa kanyang kayawanan, nakalimutan niya ang Diyos. Unlike si Lazarus po, mahirap, walang pagkain, nag-aantay na sa mahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At sabi ng Bible, puro sugat ang kanyang katawan. Mula ulot ng talapakan, dinidilaan po ng aso. At dahil sa kanyang kahirapan, wala siyang magawa kundi tumiyo sa taas at laging magdasal, manalangin sa Diyos. At ano nangyari? Pareho po silang namatay. There are two main characters and two pathways. The wide pathway that leads to destruction. Yung malawak na kalsada, kapamakan ang dulo. Pero yung narrow road that leads to eternal life. And each person faces one of the two possible destinies. Tayo po ay binibigyan ng Lord ng choices. Malawak ang daan, subalit ang dulo ay kapamakan. Pwede mo gawin lahat ang gusto mong gawin. Walang boundaries. Pero tandaan mo, ang dulo noon ay impyerno, kapahamakan. May mga problema, may mga obstacle, pero ang dulo noon ay kaligtasan sa pagsunod at pagkilala sa ating Panginoon. Two destination, pareho po silang namatay, pero si Lazarus was saved by his faith, not his poverty. Si Lazarus po, next slide po, si Lazarus po ay namatay, pero siya ay naligtas dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. While the rich man was doomed by his selfishness and disbelief. Wala siyang panahon sa Diyos, mas mahalaga ng kayamanan. Kamusta po tayo? Yung ating pong trabaho, kabuhayan, negosyo, baka naman kahit Sunday po, hindi naman masama kung paminsan-minsan kailangan mag-overtime. Ginagawa ko rin po yun, ako yung trabaho before. Pero kung every Sunday, may trabaho pa rin, wala kang panahon sa Lord, delikado po yun, nakatakot po yun. You can be poor person and be rich in God. Kung pwede mahirap ang tao, pero mayaman naman sa pananampalataya sa Diyos. You can be a poor person, mahirap ang tao, at the same time, mahirap o malayo, walang pagkakilala sa Diyos. You can be a rich person, kung pwede mayaman ka, at the same time, pinagpala ka ng Diyos. Hello? Amen po ba? Kung pwede pa lang mayaman ka, at the same time, ito ay naglilingkod sa ating Panginoon. Tama ba? Si William King, na may-ari ko ng mga Alito Hotel, nung na-born again, ay ibinigay ang lahat at naglilingkod, nagdimisyon sa ating kong Panginoon. You can be a rich person and be poor in God. Pwede namang mayaman ka, pero ito ay mahirap sa piling ng Diyos. Malayo ka sa Panginoon. Their afterlives, upon death, si Lazarus po ay dinala sa ng mga angels sa Abraham's bosom or paradise. Samantala po yung mayaman, upon death, the rich man awakens in the plagues of hell. Nabubuhay siya sa impyerno and earnestly begs to be poor. Yan po yun. Na may pabor, that Lazarus is sent to comfort him in misery, that Abraham sent Lazarus back to earth, pabalikin. Ang contrast in eternity, Luke 16, 23 and 31, there are two and only two eternal destinies. The basis for a person's eternal destiny is fixed by his choices in his life. Sabihin po kayo, may pastor nino. Binigyan sila ng kalayaan, pareho po sila. Yung mayaman, nabuhay ng marangya, sabi ng Bible, Luke 16, sagana sa pagkain araw-araw. Yan.
si Vizcaya, no? Pero sa Vizcaya pala ay sabi nila, religious characters, pero two pathways. Puro to po yan. Pero two destination. Yung paradise, sabihin po ni Abraham, at yung Sheol or Hades, meron two destination. And their afterlives, meron pong two judgment. The judgment seat of Christ, which we read in 2 Corinthians chapter 5, verse 10, sabi ng Bible doon, no, that each one of us will face the judgment seat of Christ. Bawat sa po sa atin, kapag tayo ay namatay, tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Ano po ang purpose? Upang tumanggap ng kaukulang ganti ng lahat ng ginawa niya sa dinubuhay pa sa lupa, mabuti man o masama. Pero tinatawag ko na day of accountability. Yung umaatin tayo ng Sunday service, nakarecord po yan sa Lord. Umaatin ka pero ibang ginagawa mo, no? Nakarecord sa Panginoon yan. Umaatin ka pero ang isip mo wala sa church. Hello? Yung tayo kahit may problema, nagpapatuloy, kahit may problema, sumalakat sa kalooban ng Diyos, alam na alam ng Panginoon yan. Tama ba? And time will come, God will go to reward us. Sabi dito, yung great white throne judgment. And we read in Revelation chapter 20, verse 11, He will determine the degree of eternal rewards delivered to serve based on their deeds ayon sa ating ginawa. Kung ikaw ay nanampalataya, lumakad sa kalooban ng Diyos, nagkakain ng kaluluwa sa Kanya, ginawa ng kalooban ng Panginoon, meron pong reward. Amen? Pero doon sa mga wicked people, second judgment involves the believers, those who live independently of the Lord. Nabuhay, pero walang kinikilala ng Diyos, malayo sa Diyos. It evaluates the dead deeds of those who never accepted Jesus. At sila po itatapon doon sa dagat-dagat apoy. Sabi dito, Revelation 22, let anyone who is doing wrong continue to do wrong. Let anyone who is unclean continue to be unclean. Pagpapakasama ang masama. Let anyone who is doing right continue to do right. Mabuti ang mabuti, that anyone who is holy, continue to be holy. Listen, I'm coming soon, I will bring reward. So, pinag-aantay na reward sa atin. Ate Ana, si Ate Bebs, no? Ate Ina. Lahat po tayo, pinag-aantay na reward. Tama ba? Palapakan natin ang Panginoon. And full invitation, ang that Jesus be our Savior. Si Lazarus po, magamat kulubin, naghihirap, walang makain, namatay, pero meron siyang pananampalataya sa Diyos. Meron siyang kaligtasan sa piling po ng Panginoon. Be a good steward and servant of our God. Amen? Samantala yung mayaman, maaaring masarap ang buhay niya, ini-enjoy niya yung mga material things, nasa kanya ang lahat, pero nakalimutan niya ang Diyos. Hindi masama ang maging mayaman ka, pero dapat palagi mong pinuna ang Diyos. Amen? At kung namatay yung mayaman, nalaligin na ng Diyos, napunta sa Hades at sa kaparusahan. Do not marvel, is for hours coming when all who are in the tombs will hear His voice and come out those who have done good to be the resurrection of life, bago buhay na magmuli, and those who have done evil to the resurrection of judgment. So meron pong tinatawag na resurrection. Yung mga makasalanan na namatay, bubuhayin sila for eternal punishment. Andiyan po ba tayo? Walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. Pero yung mga taong lumakad sa kalooban ng Diyos, nagpatuloy, naglingkod sa Panginoon, ibinigay ang buhay sa Diyos, yung mga martyr na tinatawag, di ba, no? Hanggang kamatayan, hindi tinanggi ang Panginoon. Tayo na naglilikod sa Kanya, sabi ng Bible, no? Meron tayong reward at doon sa eternal everlasting life ay binibigay ng Panginoon sa mga kumilala sa Kanya. Palapakan ng Panginoon sa mga kumilala. As we know, Christian beliefs about life after death are based on the resurrection of Christ. Muling pagkabuhay. Kaya sabi ng Panginoon, muling bubuhay ng mga patay. Resurrection. Si Lord ang muna nag-resurrect, pangalawa ho, yung mga tao na dahil sa Kanya. Yung mga wicked people, sila ay muling bubuhayin going to eternal punishment. Yung eternal punishment, condemnation in hell. In hell, sa impyerno. At sa impyerno po, sabi ng Bible, magagaling ng ngipin, walang hanggang kaparusahan, iyakan,
pag-aaway-away, punong-puno ng mga taong hindi ko kilala at hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya hanggang kayo, inaabot ng Panginoon lahat ng tao tama ba? Kahit ang mga tribo, ang mga bundok, may mga misyonero na nangangarap ng salita ng Diyos. Bakit po? Because on the last days, hindi mo pwede sabihin na Lord, wala nag-share sa amin ang Word of God. Hindi mo pwede magdahilan ng mga tao. Tama ba? Hello? Yung asawa ko, hindi ako palagi siya pinapakilan ng Word of God. Hindi ka ako nalipad sa church siya kahit minsan Huwag naman sana, meron tayo membro ng pamilya na nasa langit po tayo, sila nasa impyerno, naghihirap doon, at titingin sa langit para yung mayaman, saka si Lazarus. Ano ginagawa ng asawa ko dyan? Ano ginagawa ng magulang ko, ng kapatid ko yan? Ng kaibigan ko, nasa impyerno kami, naghihirap. Yung pala siya nasa langit, born again, ligtas pala siya. Hindi mo wala kami pinakilala kay Jesus. Ikaw ang din tayo. Yung katrabaho natin, ka-eskwela natin, hello? Amen po ba? Kaya sabi dito, Christians believe that Jesus' death and resurrection are part of God's divine plan for humankind. Through His death on the cross, Jesus pays the penalty for mankind's sin and mankind's relationship with God is restored. Mayroon pa rin at sumagot po ito?